Walang pinaaralang babae, kanino ka sumasagot? Sino ka sa akala mo na natili akong hindi gumagalaw? Ang ulo ko ibahagyang nakatagilid. Magsori ka sa mama mo. Dahan-dahan kong itinas ang aking ulo. Hindi luha o galit. Sa sandaling iyon, may narinig akong marahang naputo sa lukodra. Santo, saan ka ba napunta sa ngom nga taon na to? Ang hospital director si Dr. Ricardo del Rosario ay yumuko ng 9-0. Degree sa aking harapan. Sa akin, nasuot pa rin ang apron na puno ngang mantika at mansa. Sa tabi ko, naramdaman kong gumuho ang mundo nina Aling Dolores at ng asawa kong si Marco. 2 taon. 2 taon ng patatago. Ngayon, tapo na. Ano nga ba talaga ang nangyari? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe at like. Libre lang naman. Mag-iwan din kayo ang komento kung saan kayo nanonood at taos puso kong ipadarasal na mapuno ang swerte ang inyong buhay. Sige, simulan na natin. Lahat ay nagsisimula tewing 4 na umaga. Ang oras na iyon na lahang dumarating tewing besperas na Pasko. Sa katahimikan ng madaling araw, kung kailan ang 11, na miyembro ng pamilya nga aking biyenan ay tulo pa, ako lang ang gising sa kusina. Madilim pa sa labas na parang alkitran at sa bintana wala kang makikitang ni isang taong dumaraan. Sa ibabaw ng sangkalan may isang tumpo ng sitaw, isang bikis ng kangkong, isang supot ng toge at isang kilong karne ng baka. Buksan mo ang ref at may lalabas pa. Pusit, hipon, tahong at masahok para sa pansit na mayos na nakasalansan. Ang handa para sa Noche Buena ngayong taon ay 32 putahe. Ang kakain ay marami pero ang nag-isang tagaluto ay ako lang. Nung una, binibilang ko ang bilangang hiwang kutsilyo. Habang hinihimay ko ang isang talingang 15 na bibilang ako sa isip ko, pero kalaunan itinigil ko na rin dahil alam kong wala naman itong katapusan. Ang tuno lang ang kutsilyo sa sangkalan, ang umaalinggaw-naw sa kusina, paulit-ulit parang isang ritual. Doon ako nag-focus para hindi ako mag-isip ngang kung ano-ano. Biglang bumukas ang ilaw. Hanggang ngayon, yan pa lang ang natatapos mo. Ano bang ginawa mo buong gabi? Si Aling Dolores ang biyenan ko. 4:30 ng umaga, lilitaw sa kusina swat ang kanyang duster. Hindi ko alam kung sadyang hindi siya pala tulog o binabantayan niya lang ako. 2 taon na, hindi ko pa rin alam ang sagot. Yumuko ako sumagot. Pasensya na po mama, medyo matigas po kasi yung baka kaya natagalan po sa papalambot. Hindi yung baka ang problema, mabagal ka lang talaga. Sinabi ko na sa'yo, dahil hindi ka nakapagtapos, dapat dito ka man lang magaling. Kung pati ito hindi mo magawa, ano pa ang silbi mo? Sa tuwing naririnig ko ang linyang hindi ka nakapatapos, panandalian akong pumipikit. Sa 1 segundong iyon, may mga imaheng dumadaan sa isip ko. Lecture hall, operating room, puting coat, ang mga pasilyo ng Philippine General Hospital. Pero pamulat ko, sangkalan na ulit ang nakikita ko, karne ngang baka, at ang bibi ngang biyenan ko, binuksan sara ni Aling Dolores ang ref, kumuha ngang plato at ibinali ulit. Hindi naman siya mukhang mahinahanap, parang gusto niya lang manatili sa tabi ko. O mas tamang sabihin, gusto niya manatili sa tabi ko para makahanap ngang kapintasan. Bakit ganito ang hiwa mo sa karne? Dapat makapal yan para sa morkon. Ano to? Parang pangbiste. Opo, hihiwain ko po ulit. Kung hihiwain mo ulit, mas lalo kang tatagalan. Gamitin mo naman yang utak mo. Kung hihiwain ko ulit, matatagalan. Kung hahayaan ko may pintas, 2 taong ko nang sinusubukang lutasin ang problemang ito, pero ngayon alam ko na wala itong solusyon.
Kahit umalis na ang biyenan ko sa kusina, nanatili ang yaba ng kanya nga paa sa pasilyo. Hinintay kong tuluyang mawala ang tunog bago ko ibinaba ang kutsilyo at hinawakan ang gilid ng lababo, ang malamig na stainless steel. Iyon ang naging sandalan ko. Alas 6 ng umaga, nasimula na magliwana sa labas at nabago na rin ang amoy sa kusina. Amoy ng mantika, toyo at ginigisang sibuyas. Hindi ko naman kinamumuhian ang amoy na ito. Ang amoy ng pagkain ay walang masamang alaala. Ang tao ang problema, hindi ang amoy. Pumasok uli ang biyenan ko. Ngayon, tinikman niya ang sabog gamit ang daliri. Mama, tikman niyo po kung tama na ang lasa. Tinitikman ko na nga, di ba? Matabang. Kailangan pa bang sabihin yan? Sa likod ko, narinig ko ang ngayabag. Gising na siguro ang asawa kong si Marco. Huminto ang mayaba sa tapat ng pinto ng kusina. Hinintay ko siyang pumasok. Hinintay kong may sabihin siya kahit isang salita lang. Ang mayabak ay nagtuloy patungo sa banyo. Hindi pumasok si Marco. Sa loob ng 2 taon ni minsan ay hindi siya pumasok. Siguro ang kusinang ito ay ang kulungan ko lang talaga. Muli kong kinuha ang kutsilyo. Alas 10 na umaga. 5 klase ng gulay, 6 na klase ng prito at 3 sabaw ang natapos ko. Isa-isang tinikman ng biyenan ko gamit ang tinidor at saka na salita. Pwede na? Hindi ko alam kung papuri ba iyon o hindi. Pagkatapos ng isang salitang iyon, pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Napaupo ako sa sahi ang kusina, hindi dahil gusto kong umupo, kundi dahil nanghina ang mga tuhod ko. 6 na oras akong nakatayo at walang ginawa kundi magiwa. Tiningnan ko ang aking makamay, madali ring may kalyo, ayos lang, okay lang, pinili ko ito, ako ang pumili na magtago, pero malami ang sahing ang kusina at matagal bago ako nakatayo. At ang sandaling iyon ay hindi pa dumarating. Ang sandali kung kailan dadapo ang palat ng aking biyenan sa aking pisngi. Ang sandali kung kailan tatalikuran ako ng aking asawa. At ang sandali kung kailan babaksa ang aking biyenang lalaki. Ang sandali na mapapabago sa lahat ay mangyayari pa lang pagkatapos ng ilang oras. Nakahinga lang ako ng maluwa, nang malok ko ang pinto ng banyo, ibinaba ko ang takip ng inidoro at naupo, isinandal ko ang likod ko sa pader, malamig ang tayes pero mas gusto ko iyon. Ang mga bagay na malamig ay hindi nagsisinungaling. Sa labas, naririnig ko pa rin ang mga ingay. Ang boses ng biyenan ko na may kausap sa telepono, ang ngayaba ng gabisitang dumarating, ang tunang ng balita mula sa television. Pinapatunayan na maingay na iyon na kahit wala ako sa bahay na ito, walang mababago, nangingini ang kamay ko. Mainit pa rin ang pisngi ko, dahan-dahan kong dinamang ang palat ko, ramdam ko na mamaga na, susubukan ko sanang tumingin sa salamin pero hindi ko na tinuloy, ayoko makita ang isura ko ngayon. Bawal umiyak, kapag umiyak ako, talo ako, at hindi pa ako pwedeng matalo. Dahan-dahan kong inabo ang maliit na pouch na nakatali sa sakong ko mula nung unang araw ko. Sa bahay na ito 2 taon na ang nakalipas. Araw-araw ko itong dala. Hindi ito wallet o makeup kit. Binuksan ko ang zipper. Sumaya ang dulongang daliri ko sa lumanitong tela. Inilabas ko ang aking PRC license, DRA. Angela Santos, MD malinaw na nakatata ang logo ngang pinaka-prestihiyosong kolehiyo ngang medisina sa bansa. Ang pangalang pinangarap ng aking ama. Ang pangalan ng lugar kung saan niya inilaan ang kanyang buwang buhay para mapaaral ako. Dahan-dahan kong hinaplos ang logo. Medyo putput na ang magilid nito. Dahil sa loob ng 2 taon, araw-araw ko itong inilalabas para tingnan. Gle, anong ginagawa mo diyan? Lumabas ka na at magpito ka pang umpil. Narinig ko ang boses na, biyenan ko mula sa labas ng pinto. Mahigpit kong hinawakan ang lisensya sa dibdib ko.
Opo, lalabas na po, ibinalik ko ang lisensya sa pouch. Isinara ang zipper, itinali uli sa sakong ko. Tumayo ako sa harap ng lababo. Nagugas ako ng kamay sa malamig na tubig. Nandun ako sa salamin. Namumula ang kaliwang pisngi ko at magulo ang buhok ko. Angela, ano bang ginagawa mo? Unang tapak ko sa bahay na ito 2 taon na ang nakalipas, tak lami noon, pagkatapos ang kasal namin ni Marco sa hiling biyenan ko, napakasunduan namin sa kanila tumira. Walang nakakaalam ngang nakaraan ko dahil hindi ko sinabi. Ang alam ni Marco, isa akong babaeng taga-probinsya na high school graduate lang. Ganon din ang alam nga biyenan ko, hindi ko itinama ang maling akala nila. Sa halip, kailangan ko ang maling akalang iyon. Kailangan kong magtago sa likod nito. Dahil kung hindi ako magtatago, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong mamuhay bilang Sidra Angela Santos. At hindi pa ako handa para dun. Naalala ko ang mukha ni Papa. Ang mukha niya sa operating table habang hawak ang kamay ko, ang mukha niyang nagsasabing naniniwala siya sa akin. Pumikit ako, 1-2 segundo, hindi pwede, bawal isipin ngayon. Minulat ko ang mata ko, paglabas ko sa sala, naghihintay ang biyenan ko sa harap ng kalan, nakapamewang. Ang bagal-bagal mo talaga. Bilisan mo, walang imik kong kinuha ang siyansi. Tumalsik ang mantika. Nakakaroon ng maliit na pulang tudok sa likod na kamay ko, pero nakapatuloy lang ako sa pakbabalaytad. Pero alam mo, Gla, lumapit ang biyenan ko na iba ang tono ng boses niya. Tono na napapanggap na mabait. Ito ang tono na pinakakinatatakutan ko. Iniisip ko medyo sumobra yata ako kanina. Pero anong magagawa ko? Ikaw naman ang unang sumagot, di ba? Nag-react lang ako, kaya intindihin mo na lang. Akala ko hihingi siyang tawad. Inintindi ko na lang, nagpatuloy ako sa pagpiprito. Ang ginintuang kulay ay nasa itaas na, intindihin mo na lang. Hindi pala paghingi ng tawad, kundi pagbibigay ng absuelto sa sarili. Isa sa mga natutunan ko sa bahay na ito sa loob ng 2 taon. Ang laging may kasalanan dito ay ako. Marco, kain na. Tinawa ng biyenan ko si Marco. Tumayo si Marco mula sa sofa at lumakat papunta sa hapak. Natama ang aming nga mata habang dumadaan siya sa tabi ko. Mahinintay ako. Isang salita, isang tingin. Nakita mo naman na sinampal ako kanina. Okay ka lang, kahit yun lang. Inalis ni Marco ang kanyang tingin at yumupo. Pakiabot ng kanin, ganun pala. Kinuha ko ang sando, nasando ako ng kanin, inilapak ko sa mesa, walang imik. 2 taon, ni minsan hindi nadyeng kakampi, ni minsan hindi ipinatanggol. Naniwala ako mababago rin siya balang araw dahil kailangan kong maniwala. Pero ngayon sa unang pagkakataon na yan ni ang paniniwalang iyon, hapon na nasimula na madatingan ng mabisita, tamba ang hugasin, binuksan ko ang gripo. Napuno-kuno kong tubig ang isip ko. Naramdaman ko ang paut sa sakong ko. Ang lisensyang nasa loob nito. Hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito? Papa, pagod na po ako. Narinig ko ang boses ni biyenan ko sa labas. Bukas, alis tayo magbabakasyon sa Hong Kong. Nakabook na lahat ng ticket. Itinigil ko ang paghuhugas. Kahit narinig ko yon, inakala kong kasama ako sa biyahe bukas. Hanggang sa mga sandaling iyon. Kinabukasan ng umaga. Nakaupo sa sofa si Aling Dolores na ayos ng maleta. Sa tabi niya, si Mang Tomas, ang biyenan kong lalaki, ay hawak ang pasaporte at si Marco naman ay masayang nagsa-cellphone. Pinanood ko ang eksenang iyon habang naghahanda ako ng almusal sa kusina. 3 ang maleta, 3. Ibinabag ko ang kutsara at tahimik na nagbilang. Isa para kay Mama, isa para kay Papa, isa para kay Marco, walang para sa akin. Mama, alis po kayo. Tanong ko sa pinakalikas na boses na kaya ko.
Hindi man lang tumingala ang biyenan ko ng sumagot. Oh, 4 na araw, mamayang hapon ang flight. Kasama po ba ako? Doon lang siya tumingala. Tinitigan niya ako sandali at saka ngumisi. Bakit ka sasama? Bakit ako sasama? Muntik na akong matawa. Hindi ko alam kung tawa ba o ya ang gustong kumawala sa lalamunan ko. Akala ko po kasi family trip. Hindi naman poket pamilya. Kailangan laging makakasama, di ba? Kailangan may magbabantay ng bahay, may magpapakain sa aso. Magpapakain sa aso, tumango ako. Hindi na ako nagsalita pa. Bumalik ako sa kusina at tumayo sa harap ng rice cooker. Binuksan ko ang takip. Umuso ito. So, hindi pala ako pamilya, tagapakain lang pala ng aso. Pagkatapos ng almusal, nagsimula ng mag-check ng mga gamit ang pamilya, naging abala ang sala. Inayos ni Aling Dolores ang kanyang makeup kit, si Mang Thomas ang kanyang nga gamot at si Marco ang kanyang passport at credit cards. Nahugas ako ng pinggan. Sa likod ng ingay ng tubig, naririnig ko ang usapan nila. Makabot kaya tayo sa duty free? Tingin ko, may oras pa. Mag-order ka na lang sa app. Kailangan pa ba neting ibili ng pasalubong si Gala? Humina ang boses po dini na dini ko. Huwa na, pabayaan mo lang yan sa bahay. Pinapatuloy ko ang pabanlaw sa mga plato, dahan-dahan, maingat, narinig ko lahat, pero na kunwari akong walang narinig, isa ito sa mga kasanayang natutunan ko sa bahay na ito sa loob ng 2 taon. Makunwaring hindi narinig, makunwaring hindi nakita, makunwaring walang alam. Pumasok si Marco sa kusina. Binuksan niya ang ref, kumuha ng tubig at nagsalita. Mamayang hapon ang alis namin. Ikaw na muna bahala sa bahay sa loob ng 4 na araw, ha? Humarap ako sa kanya. Marco! Gusto ko sanang sumama. Huminto si Marco sa pagbihit ng takip ng bote. Tiningnan niya ako sandali at kinamot ang ulo. Huwag na. Dito ka na lang. Alam mo namang ayaw ni mama na kasama ka, di ba? Kaya nga tinatanong kita, ikaw. Okay lang ba sa iyo kung sasama ko? Tumingin sa akin na diretso si Marco. Naalala ko ang tingin na iyon. Isang tingin na sasabing, nairita siya. Isang tingin na parang sinasabi, bakit mo pa sa akin tinatanong yan? Ano ka ba? Sa susunod na lang, tayong dalawa lang. Laging sa susunod. 2 taon na, pero ni minsan ay hindi dumating ang susunod na iyon. Lumabas si Marco, dala ang tubig. Muli akong humarap sa lababo. Kalahati pa ang hugasin. 2:00 ng hapon, sumigaw ang biyenan ko na dumating na ang service na mahati sa kanila sa airport. Naingay ang entrada, tuno na hinihilang maleta, masapatos, tawanan. Nakatayo ako sa may pasukan ng sala. Mama, ingat po kayo. Inayos ni Aling Dolores ang kanyang handbag at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. May ulam diyan sa ref. Yun na lang kainin mo. Yung aso, pakainin mo. Umaga-gabi. Yung nga halaman, diligan mo every 2 days. Opo, huwa mong gagamitin yung dryer, malakas sa kuryente. Opo, at huwa kang magpapasok ng bisita. Opo. Mang tatalikot na si Aling Dolores nang humarap ulit sa akin. Nga pala, narinig ko raw na gusto mong sumama para malaman mo lang kapag kasama ka sa biyahe namin na ibang atmosphere. Alam mo yan, nag-iba ang atmosphere. Tumango ako. Naintindihan ko po, Mama. At kung gusto mo talagang sumama, sana naging mabuti ka muna sa amin. Sana man lang may isa kang gawaing bahay na nagawa mo ng tama. Sumara ang pinto, natahimi ang sala. Ang espasyong kanina lang ay napakaingay ay biglang nabakante sa isang paasara lang ang pinto. Sa ibabaw ng sofa, may naiwang charger si Marco. Pinulo ko ito at ibinaba rin. Lumapit ako sa bintana. Nakita kong papalabas na ang subdivision ang sasakyan. Paliit ng paliit ang imahe ng 3 taong hanggang sa tuluyan ng maglaho. Sa bahay na ito, hindi ako pamilya. Hindi ko ito nalaman ngayon lang. Alam ko na, nararamdaman ko.
Pero iba pala kapat na kumpirma mo sa harap mismo nga iyong nga mat. Lumapi ang aso ay ikiniskis ang katawan sa binti ko. Si Bantay, ang naisang nilalang sa bahay na ito na masaya sa presensya ko. Bantay, tayong dalawa na lang ang naiwan. Napaupo ako sa sahig at hinaplos ang aso. Umunggol si Bantay. Naramdaman ko ang paw sa aking sakong. Ang lisensyang naselu. Angela, ano na ang ginagawa mo? Matagal akong nakaupo ron. Unti-unting lumubog ang araw. Nakatulo ang aso sa kandungan ko. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong kumain. May ulam daw sa ref. Pero ewan ko, hindi ako makagalaw. Lumipas ang 4 na araw, gabi na bumali ang manggabiyanan ko. Pabukas pa lang ang pinto, umalingaw-ngaw na ang boses ni Aling Dolores. Hay, wala talagang tatalo sa sariling bahay. Gala, may hapunan na. 4 na araw na nawala at ang unang salita ay hapunan. Mula sa kusina sumagot ako, opo malapit na po. Dala ni Marco ang maleta papasok sa master's bedroom at sumilip sa kusina. Salamat sa pagod. 2 salita lang, hindi ko itinigil ang paghahalo sa niluluto ko. Salamat sa pagod. Hindi ko alam kung dapat ba akong mapasalamat o mas lalong masaktan. Pumasok si Aling Dolores sa kusina, dala ang shopping bags. May binili ako sa duty free. Ito akin to. Tumango ako, maganda po ang napili nyo, Mama. Bibilhan sana kita, kaso hindi ko alam kung ano ang gusto mo. 2 taon kaming makasama, pero hindi niya alam ngumiti ako. Okay lang po, salamat po. Nang gabing iyon, matapos kong patayin ang ilaw sa kusina, matagal kong tinitigan ang pouch sa aking palad, ang pouch na naglalaman ng aking lisensya. Hanggang kailan ka magtatago? Naalala ko ang mukha ni Papa at ang huli niyang tingin. Ang tingin niya sa akin sa operating table. Nangingini ang kamay ko, hindi pa pwede, hindi pa. Pero ewan ko, nang gabing iyon, hindi ko na isinuwa pabali ang pouch sa aking sakong. Mahigpit ko itong hinawakan habang natutulog. Walang kamalay-malay sa kung anong mangyayari kinabukasan. Kinabukasan matapos bumali ang mga biyenan ko, simula umaga mainit na ang ulo ni Aling Dolores. Dahil ba sa pagod sa biyahe o sadyang ganun lang siya? Hindi ko na sinubukang alamin. Dahil ang galit niya, laging sa akin bumabagsak. Gala, bakit mo ginamit yung dryer sa mga damit kahapon? Narinig ko ang boses sa liko ko habang naghahanda ng almusal. Umulan po kasi, Mama. Baka po hindi matuyo kung isasampay ko lang. Kung umulan, di sana tinapatan mo electric fan. Alam mo ba kung makano ang kuryente? Hininaan ko ang apoy, sakalan sumagot. Opo, sa susunod po, ganun na ang gagawin ko. Laging sa susunod. Kung hindi mo kayang ayusin ngayon, hindi mo rin maayos sa susunod. Kapag sinabi kong sa susunod ay gagawin ko ng tama, sasabihin niyang laging sa susunod. Kapag sinabi kong ayusin ko ngayon, tatanungin niya kung bakit hindi ko ginawa nun pa. Walang solusyon ang problemang ito. Kahit 2 taon na, simula nang kumulo ang niluluto ko, nagiwa ako ng towa, lumabas si Marco na nakapajama, sumanda sa sofa na cellphone, at tumingin lang ng marinig ang boses ng nanay niya. Ano na naman yan? Sabi niya, at bumalik sa padya cellphone. Patapos na ang almusal nang lumabas si Mang Thomas na hila ang isa pang maleta. May business trip daw siya sa probinsya. Mamayang hapon ang flight. Abala siyang naimpaki. Sa gitna ng kaguluhan sa sala, pumasok si Aling Dolores sa kusina. Binuksan ang ref at kumunot ang ano to? Bakit ito lang ang ulam? Naubos po kasi kagabi. Gagawa po ako ulit mamayang umaga. Mamayang umaga. Umaga na ngayon, di ba? Kailangan niyang makbaon bago umalis. Gagawin ko na po ngayon. Para saan pa? Wala ng oras.
kumuha ako ng kaserola. Kailangan kong gumawa ng kahit ano. Biglang sumilip ulit si Aling Dolores sa ref at tinaasan ako ng boses. Nasaan yung adobo? Hindi ko makainganin ang papa mo kapag walang adobo. Kasi po, naubos na po yung toyo. Di sana bumili ka. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Ano bang laman ng utak mo? Huminga ako ng malalim. 3 araw nang ubos ang toyo. Sinabi ko sa kanya. Pero sabi niya, abala siya sa pag-aayos para sa biyahe. Saka na lang daw. Pero kung sasabihin ko iyon ngayon, kasalanan ko pa rin. Laging ganun sa bahay na ito. Binuksan ko ang aking bibig. Mama, 3 araw ko na po tama na. Huwag ka ng makdahilan. Lumabas ka at bumili ka na. Tinanggal ko ang aking apron. Kinuha ko ang wallet at naglakad papuntang pinto. At doon iyon nangyari. Narinig ko ang boses ni Aling Dolores sa likod ko. Teka, gela, lumingon ako, bilisan mo. At pag-uwi mo, dumaan ka sa laundry shop. Kunin mo yung nga barong ni Thomas. Nasa ibabaw ng ref yung resibo. Amang tatango ako nang bigla akong natigilan. May kakaiba, karaniwan. Sasabihin kong opo at alis na. Pero ngayon, ewan ko, hindi ko may galaw ang mga pako. Naalala ko ang pouch na hawak ko kagabi habang natutulo, ang pouch na may lisensya. Ang pangalang Angela Santos na nakatata doon. Dahan-dahan kong tiningnan si Aling Dolores. Mama, bakit? Pamilya niyo rin po ako. Tumaas ang kilay ni Aling Dolores. Ano, pamilya niyo rin po ako, pero parang sobra na po yata. 3 araw akong maisang nakbantay ng bahay, tapos kayo lang ang umalis. At yung tungkol po sa toyo, sinabi ko na po sa inyo, 3 araw na ang nakalipas. Aba, sumasagot ka na sa akin ngayon, bumaba ang tono kang boses ni Aling Dolores. Alam ko mas delikado kapag ganun, pero hindi ako tumigil. Hindi po ako sumasagot, Mama. Sinasabi ko lang po, tao rin po ako. Napapagod din po ako kapag ganito palagi ang trato nyo sa akin. Pagkasabi ko noon, kumapo ang dip-dip ko. Sa loob ng 2 taon, ni minsan ay hindi ako naksalita ng ganito. Bakit ngayon? Dahil ba sa pouch kagabi? Natahimik ang sala. Huminto si Mang Tomas sa paayos ng maleta. Ibinaba ni Marco ang kanyang cellphone. Tinitigan ako ni Aling Dolores. Mahabang katahimikan. At saka pa, ang tunog palad. Tumagilid ang gulo ko. Uminit ang piski ko. Umugong ang tainga ko. Walang naksalita. Dahan-dahan kong itinama ang ulo ko. Nakatayo si Aling Dolores, nakababa ang kamay at masama ang tingin sa akin. Walang pinag-aralang babae, kanino ka sumasagot? Sino ka sakala mo para sagutin ako? Matapos kitang pakainin patirahin dito na 2 taon, akala mo bahay mo na to. Namamanhi ang pisngi ko, nangingibabaw ang ugong sa tainga ko. Bawal umiyak, tumingin ako kay Marco. Si Marco na nakaupo sa sofa, si Marco na ibinaba ang cellphone. Si Marco na nakita ang buong pangyayari. Natama ang aming nga mata, maksalita ka please, mamali na yan, kahit yun lang. Tumayo si Marco, lumapit sa akin. Paparating na siya sa wakas. Tumayo si Marco sa harap ko at naksalita, sorry ka kay mama. Natahimik ang buong mundo. Mas masakit pa sa init ng pisngi ko. Mas masakit pa sa ugong sa tainga ko. Ang isang linyang iyon. Ganun pala. Tinitigan ko si Marco. Ang mukha niya. Ang mukha nga naging asawa ko sa loob ng 2 taon. Sorry ka gala. Bakit ka ba nakakaganyan bigla? Bigla, ang salitang iyon ay tumata sa isip ko. Ang 2 taon ba ay bigla? Ang pagising kong 4:00 araw-araw, ang mag-isang paghahanda tuwing Pasko, ang masampal, lahat ba iyon ay bigla? Ikinuyong ko ang aking mga labi at sa sandaling iyon may marahang naputol, isang sinulit na manipis na paasa na natitira pa. Naputol ng walang tuno, hindi ako naiya. Kakaiba?
Pero sa sandaling iyon, tuluyang natuyo ang nga luha ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang apron. Ipinatong ko sa mesa. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Hindi ako sumagot. Naglakad ako papuntang pinto. Sapatos ako. Hoy, Gela! Saan ka pupunta? Binuksan ko ang pinto. Sasabihin ko sanang bibilin toyo, pero hindi ko na tinuloy. Ayoko nang sabihin ang sagot na iyon. Sumara ang pinto. Nakatayo ako sa labas ng bahay. Wala ang ugong ng ref ang boses ng biyenan ko o ang tingin ni Marco. Nangingini ako, kinapa ko ang pouch sa aking sakong. Nandun ang lisense. Angela, hanggang kailan ka makakaganito? Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ako. Sumara ito. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Namumula at namamaga ang kaliwang pisngi ko. Magulo ang buhok ko. Matagal kong tinitigan ang mukha na iyon. Papa, hindi ko na po kayang matago. Huminto ang elevator sa ground floor. Bumukas ang pinto. At sa eksaktong sandaling iyon, may narinig akong malakas na kalabog sa likod ko. Blag! Lumingon ako. Isang malakas na tunog lang. Pero ang tunog na iyon ay tumago sa buong katawan ko. Lumabas ako nga elevator sa sahi ng lobby. Nakahandusay ang biyenan kong si Mang Thomas. Hawak pa rin ang handle ng kanyang maleta, nakatagili siyang bumaksa, maputla ang kanyang mukha, naging hitim ang magalawi, sumigaw ang gwarna pababa e hagdan, may natumba. Maya-maya, bumukas ulit ang pinto ng elevator na mamadaling lumabas sina Aling Dolores at Marco. Hindi man lang mayos ang suot na damit, dala ang magamit pababa. Thomas! Mahal! Mahal! Lumuhot si Aling Dolores sa tabi ng asawa. Niyugyot niya ito. Si Marco naman, kinuha ang cellphone pero nangingini ang kamay kaya nahulog ito. Papa! Nasimulang malapitan ang nga tao sa lobby. May sumigaw, may umiyak, may nasabing tumawa ng 911. Ang lahat ng ingay na iyon ay parang ang layo sa akin. Sa sandaling iyon, wala akong narinig. May bumukas sa loop ko. Parang isang switch. Bigla, walang tunog. Ang bagay na pinati ko sa loob ng 2 taon. Ibinabag ko ang aking bag. Bumilis ang aking mga habang. Lumuhod ako sa tabi ng biyenan ko. Inilagay ko ang 2 daliri sa kanyang leg. Pulso, mahina pero meron. Irregular. Itinaas ko ang kanyang talukat. Tiningnan ang kanyang mata. Kulay ng labi, dulo ng daliri, pahinga. Acute myocardial infarction o arrhythmia. Kailangan ng atensyon sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Lumiwa na ang isip ko, kakaiba po nawala ang init sa pisngi ko, nawala ang pangingini ng makamay ko. Ang lahat ng samang loob na naipon sa loob ng 2 taon sa bahay na iyon ay nawala sa sandaling iyon. Ang pasyente lang ang nakikita ko. Tumabi po kayo, lumabas ang boses ko, pero parang bago. Isang boses na hindi ko ginamit sa bahay na iyon sa loob ng 2 taon. Natigilan ang nga tao sa paligid. Tinanggal ko ang kurbate ng biyenan ko. Binuksan ang 2 butones ng kanyang polo. Kinapa ko ulit ang pulso sa kanyang braso. 40, masyadong mabagal. Gala, anong ginagawa mo? Tumabi ka. Itinula akong kamay ni Aling Dolores. Hindi ako natina. Mahina po ang paghinga at irregular ang pulso niya. Hindi po siya pwedeng galawin. Ano? Anong alam mo diyan? Tiningnan ko ng diretso si Aling Dolores. Mama, kailangan niyo po akong pakinggan ngayon. Natigilan si Aling Dolores. May nakita siguro siya sa mata ko kaya nanahimik siya. Sumigaw si Marco, hawa ang cellphone. Nakatawa na ako sa 911. Anong sasabihin ko? Tumingin ako kay Marco. Lalaki 70s may Malay. Suspected acute cardiac event. Pulse 40 beats per minute. May initial signs of cyanosis. Sabihin mo ang address natin at kung may AED sila, padala agad.
Tulala lang si Marco sa akin. Gala paano mo? Bilisan mo. Na simulang maksalita si Marco sa telepono. Nautal. Muli ako na focus sa biyanan ko. Ipinatong ko ang kamay ko sa dibdib niya. Handa na ako makompress. Kung mawawalan siya nga malay, kailangan kong ma-CPR agad. Mang Tomas, hindi ka pwedeng mamatay, kakaibang isip. Kaninang umaga lang, wala siyang sinabi habang sinasampal ako. 2 taon, alam niyang nahihirapan ako sa bahay na iyon, pero nabingi-bingihan siya. Pero hindi pa rin siya pwedeng mamatay. Kumurap ang mga mata ng biyenan ko, gagala, halos hindi marinig ang boses niya. Yumuko ako, nandito po ako, Papa, huwag po kayong pipikit, huwag po kayong gagalaw. Huminga po kayo, nandito lang ako. Umiyak si Aling Dolores sa tabi ko. Si Marco pa katapos ng tawa. Ay, nakatayo lang na parang tulala. Natahimi ang nga tao sa lobby. Wala akong narinig na kahit ano. Ang pulso lang ng biyenan ko ang naramdaman ko. Sa dulong ng aking nga daliri parang orasan. Kapi lang po, konti na lang. Dumiting ang ambulansya pagkatapos ng 7 minuto. Sa loob ng 7 minutong iyon, hindi ako umalis sa tabi ng biyenan ko. Binilang ko ang pulso, sinuri ang pahinga. Tinawa ko ang pangalan niya sa tuwing nawawalan siya ng malay. Pumasok ang mga paramedics. Anong status ng pasyente? Tumayo ako. Male, 70S, suspected acute MI, pulse is between 35 and 40, irregular initial cyanosis, consciousness is intermittent. No chest pain reported, but possible prodromal symptoms of diaphoresis and dizziness. Tiningnan ako ng paramedic. Medical professional po ba kayo, ma'am? Natigilan ako. Sa loob ng 2 taon, ngayon ko lang ulit narinig ang tanong na iyon. Dalhin na po natin siya agad. Isinakay ng mga paramedics ang biyenan ko sa stretcher. Akmang sasakay si Aling Dolores nang pigilan siya. Isang kasama lang po, tumingin si Aling Dolores kay Marco. Si Marco ang sumakay. Bago sumara ang pinto ng ambulansya, tumingin sa akin si Marco. Iba ang tingin niya. Hindi iyon ang tingin na nagsabing mag-sorry ka. Pero sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa lobby. Unti-unting umalis ang mga tao. Lumayo ang tunog ng sirena. Natahimik ulit ang lobby. Naiwan sa sahi ang maleta ni Mang Tomas. Itinayo ko ito, hawa ang handle. Tahimik akong tumayo. Nasimulang mangini ang kamay ko, kanina hindi. Nung nasa tabi ako ng biyenan ko, hindi ito nangini. Ngayon pa lang, 2 taon. Ngayon lang ulit ako naging doktor, kahit 7 minuto lang. Naramdaman ko ang po sa aking sakong ang lisense. Angela, nandiyan ka pa pala. Kailangan kong pumunta sa ospital. Pumara ako ng taxi. Pakupo ko. Tiningnan ako ng driver sa salamin. Saan po tayo, ma'am? Sasagot na sana ako ng mapahinto. Sinabi ko ang pangalan ng ospital, ang ospital kung saan dinala ang biyenan ko. Ang ospital na paari ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Umandar ang taxi. Mabilis na lumipas ang tanawin sa bintana. Tumingin ako sa harap. Suot ko pa rin ang apron na punong mantika. Magulo pa rin ang buhok ko. Sa itsurang ito ba ako pupunta? At saka ako napangiti. Ano naman kung ganito ang itsura ko? Naalala ko ang mukha ni Papa. Ang mukha niya sa operating table na hawa ang kamay ko, ang huli niyang tingin. Papa, ngayon lang po uli ako nakahinga ng mayos. Parang maya ako, pinigilan ko, bawal umiyak ngayon. May kailangan pa akong gawin. Huminto ang taxi sa harap ng ospital, bumaba ako. Tumayo ako sa harap ng main entrance. Sa loob ng glass doors, nakita ko ang puting lobby, mga taong nakaputing coat. Isang tanawin na 2 taon kong hindi nakita. Hindi ko may galaw ang nga paa ko. Inisip ko sandali si Papa. Inisip ko ang operating table na yon. Inisip ko kung bakit ako tumakas. At saka ko naisip, pero salo, nandun ang taong kaliligtas ko lang. Itinula ko ang glass door at pumasok, malami sa loop.
Umalingaw-ngaw ang yaba ko sa marmol na sahig. Tiningnan ako ng receptionist. Tiningnan ang apron kong puno ng mantika. Sinuri ako mula ulo hanggang pa, ayos lang. Okay lang natingnan nila ako. Naglakad ako papunta sa harap. At doon yun nangyari. Mula sa dulo ng pasilyo, may narinig akong ngayaba, mabilis na yaba, tumatakbo. Itinaas ko ang aking ulo. Isang lalaking nakaputingkot ang tumatakbo papalapit na sa mid 40S. May nameplate na hospital director sa kanyang coat. Si Dr. Richardo Del Rosario. Tama ang aming mata, nanlaki ang mata niya, mas lalo siyang bumilis. At Santos, saan ka ba nakpunta? Natigilan ang buong lobby. Ang hospital director si Dr. Ricardo de Rosario ay yumuko 90 degrees sa aking harapan. Sa akin, naswa ang apron na puno ng mantika, hindi ako lumingon. Pero ramdam kong may 2 taong kasunod ko lang pumasok sa lobby, si Aling Dolores at si Marco. Kung anong itsura ng mukha nila ngayon, dahan-dahan kong tiningnan si Dr. Del Rosario. 2 taon, tapos na. Itinuwi ni Dr. Del Rosario ang kanyang katawan at tiningnan ako. May mga emosyon sa kanyang mata. Kagalakan, ginhawa at isang bagay na naipon sa mahabang panahon. Dahan-dahan ko itong tinanggap. Doktora, alam niyo po ba kung gaano kami naalala? 2 taon. Nangingini ang boses ni Dr. De Rosario. Natahimi ang buong lobby, ang taong nakaputingkot ay nakatigil, nakatingin sa akin, ang receptionist ay nakanganga. Naramdaman ko ang tingin na iyon at ang tingin mula sa likod ko. Si Aling Dolores, si Marco, hindi ako lumingong. Hindi pa. Direktor, lumabas ang boses ko. Ang boses ko na umaalingaw-ngaw sa lobby. Ang boses ko sa lugar na ito pagkatapos kang 2 taon. Dinali dito si Mr. Thomas Reyes, suspected acute MI. Nasaan siya ngayon? Agad na nabago ang expression ni Dr. Del Rosario, muha ng isang doktor. ER Cubicle 3, pagdating niya, kinuhanan agad namin ng ECG. Sino ang cardiologist on duty? Si Dr. Pineda po, pupunta na ako. Akmang hahabang na ako nang may humablo sa braso ko. Teka lang, si Aling Dolores, natigilan ako, mahigpit ang hawa niya. Ramdam ko ang lakas, nanginginig. Takot ba o galit o pareho? Dahan-dahan akong lumingon ang mukha ni Aling Dolores. Ang mukha na ng api sa akin kaninang umaga. Ang may-ari ng kamay na sumampal sa akin. Ngayon, ang mukhang iyon ay putlang-putla. Ikaw, ano to? Santos? Doktor ka? Basa ang boses niya para iparinig sa lahat o para kumbinsihin ang sarili. Umalingaw nga ang boses niya sa buong lobby. Hindi ka nakapatapos. Paanong naging doktor ka? Niloko mo ko? 2 taon mo akong niloko. Tiningnan ko si Aling Dolores. Marami akong gustong sabihin, sobrang dami. Ang ganay po sa lungan, 2 taon ay nasa lalamunan ko na, pero hindi ito ang tamang oras. Mama, sabi ko sa mahinahon pero malinaw na boses. Nasa ER po ngayon si Papa. Bahagyang lumuwa ang hawa ni Aling Dolores. Inalis ko ang braso ko at naglakad. Mahaba ang pasilyo papuntang ER. Naglalakad si Dr. Del Rosario sa tabi ko. Sa likod, naririnig ko ang mayaba. Sumusunod sina Aling Dolores at Marco. Nakita ko ang pinto ng ER. Bumukas ang automatic door. Amoy ng disinfectant ang amoy na ito. 2 taon pati ang amoy na ito. Sa harap ng cubicle 3 may 2 nurse. Tiningnan nila ako at saka si Dr. Del Rosario. Tumango ang direktor. Inalis ang kortina. Nakahiga sa kama ang biyenan ko. May oxygen mask at puno ng electrodes ang katawan. Ang ECG machine ay gumuguhit na maalon.
Tiningnan ko ang monitor. ST segment elevation. Tama atake sa puso. Handa na ba ang cath lab? Tumingin sa akin si Dr. Pineda. Isang mukhang hindi ko kilala. Puno ngang pagtataka. Naksalita si Dr. Del Rosario, Sidra Angeles Santos po. Nak bago ang ekspresyon ni Dr. Pineda. Ini hahanda na po. Nak simula na po ang thrombolytic therapy at sign set up na ang lab. Gano'ng katagaw mga 15 minuto po. Habang 10 minuto. Sa sandaling iyon, mula sa labas ng kurtina, narinig ko ang boses ni Aling Dolores. Teka lang, hinawi ang kurtina, pumasok si Aling Dolores, ayokong hawakan mo ang asawa ko. Tumawa ka nga ibang doktor, isang totoong doktor. Natahimik ang cubicle, natigilan ang nurse, umiwas ng tingin si Dr. Pineda, akmang magsasalita si Dr. De Rosario pero nanahimik na lang. Hindi ko inalis ang tingin ko sa monitor. Nagsimula na namang maging irregular ang ECG, wala ng oras. Mama, sabi ko nang hindi lumilingon. Nakikita niyo po ba ang GCG ni Papa, yung gaseti segment tumataas? Ibig sabihin, sa bawat segundong lumilipas, namamatay ang amaso sa puso niya. Ang golden timing ay 90 minuto. Alam niyo po ba kung ilang minuto na ang lumipas? Hindi naksalita si Aling Dolores. Dun lang ako lumingon. Tama ang aming nga mata. Ang nga matang ilang beses kong tinitigan ngayong araw. Pero sa sandaling ito, hindi ako ang manugang niya. Kung gusto niyong mabuhay siya, tumabi kayo. Mahina ang boses ko. Hindi nanginginig. Nanigas ang ngalabi ni Aling Dolores. May sasabihin sana siya, pero natigilan, hindi na ako naghintay, doktor. Pineda, pakaredy ng lab, akyatin na tinagat. Anong BP niya? 90/60 po, doktora. Taasan ang EV drip, magdagdag ng heparin, opo. Gumagalaw na ulit ang matao sa cubicle. Umatras si Aling Dolores. Narinig ko ang yaba niya papalabas. Hindi ko natiningnan, may kailangan akong gawin. Kinuha ko ang chat ng biyenan ko. Sinuri ang numero. Mabilis na naproseso ang isip ko. Matagal na panahon na ang ganitong paganda ng isip ko. Doktor, mahinang tawa ni Dr. Del Rosario. Itinaas ko ang tingin ko mula sa chat. Kayo po ba mismo ang gagawa? Naisip ako sandali. Tiningnan ko ang muka ng biyenan ko. Humihinga ng marahan sa ilalim ng oxygen mask. Ang taong binaliwala ako kaninang umaga habang sinasampal. Pero ang taong tumawa sa pangalan ko nung bumasa siya sa lobby, gala, naalala ko ang isang salitang iyon. Tumingin ako kay Dr. Del Rosario. Pakuha po ako ng kuwat. Gumalaw ang gilid ng mata ni Dr. Del Rosario. Sige po. Maya-maya may dalangkot ang isang nurse, tinanggal ko ang aking apron, ang luma at mamantikang apron at isinuot ko ang puting coat 2 taon. Ang pakiramdam sa balikat ko ay kakaiba. Pero sa kabila nito naalala ng buong katawan ko na ito ang dapat kong suot. Papa, suot ko na po ang coat ko. Paglabas ko, nakasandal sa pader si Marco. Natama ang aming mga mata. Ang tingin ni Marco sa akin na nakaputing coat. Isang expression na ngayon ko lang nakita ang dumaan sa mukha niya. Gulat ba? Pagkalito o hiya, hindi ko na sinubukang basahin. Wala akong oras para doon. Gila? Tawa ni Marco, hindi ako huminto. Ingatan mo si Papa, hindi ako sumagot. Naglakad ako sa pasilyo papuntang chat lab. Kumakampay ang dulo ng puting coat ko. Ingatan. Ngayon ko lang narinig ang salitang iyon mula sa kanila.
Kung sasabihin kong hindi ako nasaktan, nagsisinungaling ako. Ang taong hindi naging kakampi sa loob ngang 2 taon ay ngayon lang nagsabi ngang salitang iyon. Pero kahit na ililigtas ko siya. Dahil doktor ako, nakita ko ang pinto ngang chat lab. Hindi ako huminto. Itinula ko ito at pumasok. 2 oras ang operasyon. Sa loob ng operating room, wala akong naramdaman. Ang init sa pisngi, ang paut sa sakong, ang alaala ng 2 taon. Tanging ang monitor at ang puso ng biyenan ko ang nandun. Natakpuan ko ang baradong ugat. Naglagay ako ng stent, nakita kong bumalik ang daloy ng dugo. Ligtas na siya. Nang gumuhit na ang stable na alam sa monitor, marahan akong pumikit 1 segundo. Doktora, matagal na po naming hindi nakikita ang ganyang galing, mahinang sabi ng isang nurse, hindi ako umimik. Bumukas ang pinto ng operating room. 3 tao ang nasa pasilyo. Si Aling Dolores, si Marco at si Dr. Del Rosario. Biglang tumayo si Aling Dolores. Si Thomas, kumusta si Thomas? Naging matagumpay po ang operasyon. Mananatili po siya sa ICU ang 1 o 2 araw bago ilipat sa regular na kwarto. Tinakpan ni Aling Dolores ang kanyang bibig. Umanga baba ang kanyang balikat, pinanut ko siya, umiyak siya. Ang kamay na sumampas sa akin ang siyang nakatakip ngayon sa kanyang bibig habang umiyak. Tumayo si Marco at tiningnan ako. May sasabihin sana siya pero parang walang lumalabas na salita. Lumapit si Dr. De Rosario. Doktora, may oras po ba kayo sandali? Tahimik sa opisina ng direktor. Palubo na ang araw sa labas. Ang pulang sina nito ay humahaba sa sahig. Naupo ako sa sofa, sa ilalim ng puting coat, suot ko pa rin ang apron. Naupo si Dr. Del Rosario sa tapat ko. 2 taon na po ang nakalipas ng bigla kayo nawala, naalala po kami ng husto. Tumingin ako sa bintana, alam ko po. Dahil po ba sa nangyari sa ama ninyo? Ang salitang ama ay bumari sa lalamunan ko, yumuko ako. Ako po ang naopre sa kanya, 2 taon na po ang nakalipas. Tahimik na naghintay si Dr. De Rosario, ang operasyon sa puso nga aking ama. Sa sarili kong makamay, at doon ako huminto. Naalala ko ang tingin ni Papa sa operating table. Ang tingin na nagsasabing naniniwala siya sa akin. Ang boses na nagsabing hindi siya natatakot at ang komplikasyon habang naopera. Ang pagdurugo na hindi ko napigilan, ang gamata ni Papa na pumikit pagkatapos na ignanyo at surash. Nawala po siya, mahina kong sabi, sa mga kamay ko po siya nawala. Natahimik ang opisina. Doktora, hindi po iyon kasalanan ng sinuman, alam ko po. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Sa isip ko, alam ko. Ginawa ko ang lahat at iyon ay isang hindi inaasahang komplikasyon, pero naalala ng mga kamay ko ang naramdaman ng mga kamay ko noong araw na iyon kaya ako tumakas. Lalong dumilim ang pulas sa labas. Akala ko po kapag hindi ko ginami ang mga kamay ko sa loob na 2 taon, makakalimutan ko na. Nakalimutan niyo po ba? Naisip ako sandali. Hindi po. Pero nalaman ko ngayon. Hindi pala iyon isang alaala na dapat kalimutan. Pagbukas ko ang pinto ng opisina, may 2 taong nakatayo sa pasilyo, sina Aling Dolores at Marco. Mukhang naghihintay sila. Unang nagsalita si Aling Dolores. Ano? Iba ang boses niya. Hindi iyon. Ang boses na sumampal sa akin kaninang umaga, mahina at mababa, naghintay ako. Siguro. Nahirapan ka ng husto. 2 taon. 2 taon bago lumabas ang salitang iyon. Tiningnan ko si Aling Dolores. Ang mukha niya, sa loob ng 1 araw, napakaraming ekspresyon na ang nakita ko sa mukhang iyon. Paghama, galit, takot, pakalito. At ngayon, ang ekspresyon na ito, hiya, pero ayokong gamitin ang hiya niya dahil hindi ko naman sila gustong talunin ni minsan.
Mama, mahinahon kong sabi, hindi ko po intensyon na lokohin kayo. Gusto ko lang pong magtago. Natatakot po akong mamuhay bilang Sidra. Angela Santos, nanigas ang malabi ni Aling Dolores. Pero yung mga ginawa ko sa iyo, tumango ako. Opo, hindi ko itinanggi. 2 taon po akong nahirapan. Minaliit, sinaktan at hindi tinuring na tao. Totoo po iyon. Namula ang gilit ng mamata ni Aling Dolores. Pero ang pagligtas ko po kay Papa ngayon ay hindi dahil doon. Niligtas ko po siya dahil doktor ako, makaiba po ang 2 bagay na iyon. Pagkasabi ko noon may kumalas sa loop ko, isang bagay na mahigpit na nakatali. Doon lang naksalita si Marco. Gila, tiningnan ko siya. Si Marco na nakatingin sa akin na nakaputing coat. Ang mukha niyang parang bago sa paningin ko. 2 taon kaming makasama, pero parang ngayon ko lang siya nakita. Sorry. 2 salita lang. Ang parehong boses na nagsabing sorry ka, ngayon ay may ibang 2 salitang sinabi. Inisip ko kung sapat na ba ang 2 salitang iyon. Hindi, ang 2 taon ay hindi kayang burahin ng 2 salita. Okay lang sabi ko, iyon lang. Wala na akong idinagdag. Wala na akong lakas para magsalita pa. At sa totoo lang, ayoko nang ayusin ang lahat sa kanila ngayon. May bagay na kailangan ng panahon. At may mga bagay na kahit bigyan mo panahon, hinding-hindi na babalik sa dati. Lumabas si Dr. De Rosario sa pasilyo. Doktora, lumingon ako. Gusto niyo po bang bumalik sa trabaho? Natahimik ang pasilyo. Pati sina Aling Dolores at Marco ay natigilan at tumingin sa akin. Kinapa ko ang aking sakong, naramdaman ko ang pouch, ang lisensya, ang bagay na araw-araw kong tinitignan sa loop ng 2 taon. Ang bagay na hindi ko kayang itapon kahit tumatakas ako. Si Papa, ang tingin niya sa akin sa operating table, ang boses na nagsabing hindi siya natatakot at ang huling init ng kamay niya, yung pagiging doktor mo, hindi yan dahil sa akin. Pagiging doktor mo, yan dahil yan ang sa'yo. Ang sinabi ni Papa noong buhay pa siya, ngayon lang, pagkatapos ang 2 taon, ngayon ko lang narinig. Dahan-dahan kong itinas ang aking ulo. Upo, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dr. Del Rosario. Napasinghap si Aling Dolores. Ibinaba ni Marco ang kanyang tingin. Tiningnan ko silang dalawa. Sana matandaan nyo ang tingin na ito, ang sandaling ito. Tinanggal ko ang pouch sa aking sakong, binuksan ang zipper, inilabas ang lisensya, ang bagay na halos maputpot na sa kakahaplos ko sa loob ng 2 taon. Isinilit ko sa bulsa ng aking coat. Hindi ko na ito'y tatago sa sakong. Naglakad kami ni Dr. Del Rosario. Papunta sa dulo NG Pasillo, sa direksyon NG Operating Room. Sa likod ko, tumawag si Marco. Hela, hindi ako uminto. Kung may gusto siyang sabihin, kailangan niyang maghintay. Naghintay din naman ako ng 2 taon. Kumampay ang dulo ng puting kot ko. Sumasalamin ang ilaw ng pasilyo dito. Si Angela Santos, magsisimulan na uli. Bumukas ang pinto ng Pangalawang operasyon, hindi sa cubicle kanina kundi sa isang tunay na operating room, suot ang tamang surgical gown, hindi pa man tapos ihanda ni Dr. Del Rosario ang nga papeles ko. May tumatakbong doktor na sumalubong. Doktora, may pasyente po, 50S, vehicular accident, chest trauma with suspected internal bleeding, nasa ibang operasyon po, yung in-charge surgeon. Tumingin ako kay Dr. Del Rosario. Ako na po, tumango siya. 4 na oras ang operasyon. Sa loob nga 4 na oras na iyon, wala ako, wala si Aling Dolores, si Marco, ang ini sa pisngi, ang alaala ng 2 taon, tanging ang pasyente at ang mga kamay ko.
Sa sandaling hawakan ko ang scalpel, naalala na makamay ko. Ang kamay na isinara ko mula nung mawala si Papa. Parang hindi man lang lumipas ang panahon. Hindi nakalimot ang kamay ko. Ako lang ang tumakas. Pero ang kamay ko noon pa man nandito lang. Nahanap ko ang pinamumulan ng pagdurugo. Tinahi ko, naging stable ang mga vital signs. Salamat po, doktora. Sabi nga na sa tabi ko, bahagyang nangingini ang boses niya. Huminga ako ng malalim sa ilalim ng maskara. 2:00 na nga madaling araw nang lumabas ako sa Akala ko wala ng tao sa pasilyo. May 2 tao sina Aling Dolores at Marco. Nakaupo sila sa matigas na upuan sa pasilyo. Lukot na ang kanilang nga damit. Pareho silang tumanda ng ilang taon. Sa yaba ko, itinaas ni Aling Dolores ang kanyang ulo. Nakita niya akong naka-scrubs. Wala siyang sinabi. Tumayo ako sa harap nila. Gigising na po si Papa bukas ng umaga. Sa makalawa, ililipat na siya sa regular na kwarto. Kung maganda ang pagaling, makakalabas na siya sa loob ng 1 linggo. Dahan-dahang tumango si Aling Dolores. Salamat. Salamat 2 taon. Ni minsan ay hindi lumabas ang salitang iyon sa bibig niya. Inilagay ko ang salitang iyon sa puso ko. At saka ako nagsalita. Mama, may sasabihin po ako. Tumingin siya sa akin. Tumingin din si Marco. Tiningnan ko silang dalawa. May masalita akong hindi nasabi sa loob ng 2 taon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Ngayon hindi na ako natatakot. Magtatrabaho na po ako ulit dito sa ospital. Sa susunod na buwan, babalik na po ako. Paano? Paano? Yung sa bahay. Mahina ang boses ni Marco. Hindi na po ako babalik sa bahay ninyo. Natahimik ang pasilyo, nangingini ang nga mata ni Aling Dolores, nanigas ang labi ni Marco, napatuloy ako, sinabi niyo po kanina na nagsisisi kayo, narinig ko po at si Marco na sorry ka, narinig ko rin po iyon. Pero makaiba po ang narinig at ang napatawad. Hindi pa po ako handang mapatawad, yumuko si Aling Dolores. 2 taon po akong minaliit, sinaktan at hindi tinuring na tao. Ang panahong iyon ay hindi mabubura ng 1 araw na pahingi ng tawad. Alam niyo po yan, Mama, sumandal si Marco sa pader. Parang hindi niya alam ang sasabihin. Tiningnan ko siya ng diretso. Marco, bakit kaninang umaga sinabi mong sorry ako? Umiwas siya ng tingin sa loob ng 2 taon kung kahit 1 beses lang. 1 beses mo lang sana akong kinampihan, sapat na. 1 beses lang. Parang maiya ako, pinigilan ko, kailangan kong sabihin ito ng walang luha, pero ni minsan wala, namula ang mata ni Marco. Hindi na ako nagsalita pa, nasabi ko na ang lahat, ang anumang idadagdag ay sayang lang sa emosyon, para sa akin at para sa kanila. Pag-isipan ko po kung anong susunod na hakbang, hiwalayan man o hindi. Pero sa bahay na iyon, hindi na ako babalik. Sigurado po yan. Dahan-dahang itinaas ni Aling Dolores ang kanyang ulo, may dumaan sa mukha niya. Hindi pa totoo pakiusap. Paksuko, asalup ngang paksukong iyon, may maliit na bakas ngang hiya. Hindi ko iyon tinitigan ng matagal, baka maawa pa ako. Hindi ako naktiis ng 2 taon para kamuyan sila. Naktiis ako para protektahan ang sarili ko. At ngayon, ito ang paraan para protektahan ang sarili ko. Alagaan niyo po si Papa. Ako na po ang bahala sa mga gastusin. Iyon ang huli kong sinabi. Tumalikod ako. Sa likod ko, tumawa si Marco. Gala. Hindi ako huminto. Sorry.
Totoong sorry. Kung sasabihin kong hindi masakit na sisinungaling ako, ang unang totong paghingi ng tawa sa loob ng 2 taon, pero makaiba ang masaktan at ang bumalik. Naglakad ako, papunta sa dulo ng pasilyo, ang ilaw ng fluorescent ay tumatama sa aking scraps. Ang yaba ko lang ang umaalingaw, hindi ako lumingon. Sa unang pagkakataon, totong ayoko nang lumingon. Tumayo ako sa harap ng salamin sa locker room, si Angela Santos na nakascrap. Magulo ang buho, may tim ang ilalim ng mata, isang mukhang bakas ang pagod ng buong araw, pero iba ang tingin ng mata. Hindi iyon ang tingin na nakita ko sa salamin ng banyo kaninang umaga. Hindi ko masabi kung ano ang nagbago. Pero sigurado ako, may nagbago. Kaninang umaga, gusto kong magtago. Ngayon, gusto kong lumabas at humarap. Kinuha ko ang lisensya sa bulsa ng aking scraps. Dra, Angela Santos, MD ang dulo nitong halos maputpot na. Ang bakas ng 2 taon. Papa, dapat po umiyak ako ng husto ngayon, pero walang luhang lumabas. Okay lang po yun, di ba? Ibig sabihin lang kinaya ko. Ibinalik ko ang lisensya sa bulsa, hindi na sa sakong, kundi sa lugar na pinakamalapit sa puso ko. Papaling na ang araw paglabas ko ng ospital. Tumayo ako sandali sa harap ng entrance. Ang liwanag ng bukang liwewe ay sumasalamin sa masalamin ng gusali, malami at malinis na hangin. Ang amoy ng sisimulang araw, magaan ang sakong ko. Ang sakong na 2 tao may taling pouch. Angela, hindi ka na makatawa. Hanan-hani na humabang ako sa tahimik na kalsada ng madaling araw. Ang yaba ko lang ang naririnig. Sa malayo na simula ng sumikat ang araw. Ang araw ni Dra Angela Santos na sisimula na